Hi guys, what's up? My name is Sean Manin today. Tara at pag-usapan natin itong sinabi ni PBBM during sa isang interview na di umano wala daw nagawang rehabilitasyon ang dalawang previous na administrasyon sa Yolanda, no? Basically sa Tacloban. So pakinggan muna natin yung news and then yung isang comment ng ating kaibigan na si Coco Locoy. And then tayo magbibigay na rin natin ng comment tungkol dyan. Yolanda ang nakaraang administrasyon at sinundan itong administrasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tungod dyan ng mga dating opisyal ng administrasyong Aquino at Duterte sa aking pagtuto. Habang nasa Tacloban, Leyte kahapon, tinanong ang Pangulo tungkol sa masamang kondisyon ng National Highway na patuloy na nagdudulot ng perwisyo sa mga taga-Samar. Ang sagot ng Pangulo, bumalik sa pananalasa ng Yolanda at ang anyay kawalan ng aksyon ng mga sinundan niyang administrasyon. Hindi talaga pa tayo nakapag-fully recover. Hindi natin masasabi na kapag fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still that all those rehabilitation. You know, we only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. Dagdag pa ng Pangulo, 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. The funding will be available whenever the schedule requires. So, yes, that's what we are doing. Dalawang administrasyon ang dumaan bago maupo sa pwesto si Marcos. Ang Aquino at Duterte administrations. Matapos manalasa ng bagyong Yolanda noong taong 2013 na kumitil sa buhay ng 6,000 tao, itinalaga ni Noy Pangulong Noynoy Aquino si dating Senador Panfilo Lacson bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Sa pahayag ngayon bilang reaksyon sa sinabi ni Pangulong Marcos, sinabi ni Lacson na ginawa raw niya at natupad ang iniata sa trabaho para pangunahan ng rehabilitasyon. Malungkot lang anya na wala siyang kapangyarihang magpatupad at maglabas sa mga pondo para sa rehabilitasyon at pagbangon mula sa pinsalang iniwan ng Yolanda. Ang dating Presidential Legal Counsel at tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Salvador Panelo dumipensa at sinabing misinformed daw si Pangulong Marcos. Ang Administrasyong Aquino nakapagpatayo raw ng 160,000 na pabahay na sinimulang ipamahagi noong 2014. 45,000 housing units naman ang naipatayo at naipamahagi raw ng Duterte administration. At sa pagtatapos ng termino nito noong 2022, katumbas ang 85% ng target na pabahay ang naipamahagi. Ayon kay Panelo, ipinagpapatuloy daw ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng nalalabing trabaho sa rehabilitasyon, pero dapat kilalanin ang nagawa ng kasalukuyan at ang nakaraang dalawang administrasyon. Batay naman sa annual audit report ng COA sa NHA, halos 43,000 ang naipatayong housing units para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa pagtatapos ng 2016. Karamihan niyan ay naipatayo sa panahon ng Administrasyong Aquino. Nagpatuloy ang programa sa panahon ng Administrasyong Duterte. Sa pagtatapos ng 2022, umabot na sa 166,034 na pabahay ang naipatayo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Pakinggan naman natin si Coco Locoy. What measures are being done, if there are any, to fast-track its rehabilitation work? Well, it's part of our continuing plan for the rehabilitation of what's happening, because even up to now, some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag-fully recover. Hindi pa natin masasabi na kapag-fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still all those rehabilitation. You know, we only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. So now, how now, 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. Hindi ko alam kung saan humugot ng kapal ng muka si Bongbong Marcos para sabihin ang mga kasinungalingan na to sa harap ng mga Pilipino na alam naman ang katotohanan.
Akalain mo na ang rehabilitation efforts daw sa pagsalanta ng Yolanda ay nagsimula lamang sa administrasyon niya dahil wala naman daw ginawa o walang nagawa ang previous administration and the administration before that sa pag-rehabilitate ng mga nasalanta ng Yolanda. Na even though alam nyo na isang malaking kasinungalingan at kabangagan, papatunayan pa natin with data and articles. Kahit si Panelo, hindi kinaya ang misinformation na to na binibigay sa atin ni Bongbong Marcos. Even si Mayor Cristina Romualdez na kamag-anak ni Bongbong Marcos ay sinight si Duterte dahil sa mabilis na Yolanda rehabilitation. Ito ay 1 taon after umupo pa lang ni Duterte. This is 2017. So malinaw na hindi nagsimula ang Yolanda rehabilitation 2 years ago sa simula ng administrasyon ni Bongbong. Ayon sa article na to ng Philippine News Agency noong November 8, 2022, 3 buwan pa lamang pagkatapos maupo ang bagong General Manager ng National Housing Authority sa panahon or sa administrasyon ni Bongbong Marcos na si Joe Bentay, ayon sa kanya, 95% done na ang target natin sa Yolanda Housing Project. Kakakita ka na din ng mga article na katulad nito na nagdi-distribute na ng mga housing units ang gobyerno bago pa man si Bongbong Marcos. Makakakita ka na din ng mga assessments, evaluation, and studies katulad nito noong 2017 tungkol sa efforts ng gobyerno na to sa pag-rehabilitate sa mga nasalanta ng Yolanda. Maliban dyan, kaliwat kanan din ang mga videos na katulad nito. Inspeksyonin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong pamahay para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Tacloban, Leyte bukas. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, magandang hali, Flor. Muling magtutungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Tacloban, Leyte bukas upang inspeksyonin at pasinayaan ang mga housing unit para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa New Hope Village, Barangay Santa Ana, Tacloban City. Kaya ko pang dagdagan ng patong-patong na ebidensya para patunayan na malaking kasinungalingan ang sinabing ito ni Bongbong Marcos. Sobrang nakakahiya ito para sa atin na mga Pilipino na ang presidente natin ay maliban sa mahilig na mag-credit grab ay mahilig magkalat ng fake news. Ang administrasyon na to na gusto daw labanan ang misinformation and disinformation pero ang presidente naman ang gumagawa nito. What measures are As much as possible, no, I just want to be transparent on this one. As much as possible, I try to be very objective and neutral when it comes to criticizing PBBM because I gain friends who are who are big supporters of PBBM. And yet ang kinabibilib ko sa mga taong to, pag inaataka nila yung mga Duterte, I just leave them as it is. No? Nahayaan ko yan kasi part yun ng kanilang freedom of speech, expression, at kung ano-ano pa. Plus the fact that I respect yung mga opinion nila. But whenever I talk about PBBM, they start attacking me. Okay? Iilan lang naman yung mga yon. Iilan lang naman yung mga yon. Hindi mo mabilang sa isang kamay. But nevertheless, I don't want to sound apologetic. I want to maintain yung part ng pagiging objective. Kasi I will never be subjective when it comes to this kind of issues or topic. So here, obviously, makikita mo yung difference. 'Di ba? From media, mainstream media, to a political content creator. Iisa ang sinasabi. Iisa ang pinapahiwatig. And what is that exactly? Na hindi totoo yung sinasabi ni PBBM na walang ginawa yung 2 previous administration. And for the record, no, isa pa nga si PRRD sa mga naging unang responder during the Yolanda.
He was there. No? He was very much there. Actually, mas kinilala pa nga siya ni Anderson Cooper eh. Nung time na nangyayari yung Yolanda. Kinover ni Anderson Cooper yung aftermath ng Yolanda. Hindi nga niya alam na si PRRD ay isang politician eh. He was just there working, doing his thing. So parang pinalalabas tuloy ni PBBM na walang malasakit yung dalawang previous administration sa mga biktima ng Yolanda. Imagine niyo tandaan nyo merong national at merong local government. Ano kaya ang nagawa ng mga kamag-anak ni PBBM, mga Romualdez, dyan sa lugar na yan? Bakit walang naging movement? Bakit hindi nagkaroon ng rehabilitasyon? Sa tingin nyo, yung mga nangyayari ngayon sa Davao, yung pagpapaganda at pagpapaayos nila sa Davao is because malaking contribution dyan ng national government? I don't think so. Kung kayang gawin yun ng Davao, kung kayang gawin yan ng Cebu, bakit hindi kayang gawin ng Tacloban? Tapos, dahil walang movement na nangyayari dyan sa locality na yan, isisisi mo sa mga previous administration. Diba? Anong comment ng ibang tao dun sa pagtulong ni BBM sa sa Yolanda? Kasi kamag-anak. Nakikipag-away pa ako nun. Hindi naman dahil siguro kamag-anak. Gusto talagang tumulong. Kasi tahimik din naman siyang tumulong during yung sa Taal. May mga natulungan din siya during panahon ng COVID. Sa totoo lang, pagiging ganito ni PBBM, I never saw this coming. I'm not expecting na magiging ganito siyang tao. Yung meron ka malasakit sa mga rehabilitation ng Yolanda, ng Tacloban. Pero ano kaya ang sagot mo dun sa mga matataas na presyo ng bilihin ngayon like ng bigas? 'Di ba? Dapat doon ka magyabang eh. Magkano kaya sa susunod yung ibabayad ko sa kuryente? Kamusta kaya naging resulta ng SIM Registration Act? 'Di ba? Parang hindi makatarungan na sabihin ni PBBM na walang ginawa yung dalawang administrasyon. When in fact, they've done what they could and can. Ang tanong, anong nagawa ng mga kamag-anak mo para dyan sa mga kababayan nila sa Tacloban? Sa mga lugar kung saan nasalanta ng Yolanda? Anong nagawa ng mga kamag-anakan mo na mapaganda nila ang Tacloban after ng Yolanda? 'Di ba? Nakakapanglumo, nakakabwisit, nakakairita. Parang nung sinasabi yan ni PBBM, parang hindi nakapag-almusal. Pa ba nakakain yan nung nagsasalita siya ng ganyan? Pinapalabas mo na inutil yung dalawang sumunod na magkasunod na administrasyon para ikaw lumabas na bida? 2 years ka pa lang. Para magyabang ka ng ganyan. 2 years ka pa lang. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin. Kung totoo ba na walang nagawa yung dalawang previous administration based sa sinasabi ni PBBM tungkol dyan sa nangyari sa Yolanda. Kung sasabihin yung oo, di nagsisinungaling pala lahat ng tao na nagsabi na malaki ang naging ambag o naitulong ng mga previous administration. Baka nakakalimutan nyo, napakalaking donasyon ang tinanggap natin galing sa international community.
para sa rehabilitation ng mga biktima ng Yolanda. Tapos sasabihin ni PBBM, walang nagawa? Ang administrasyon, starting kay Noynoy, sorry.